May isang katotohanan na ayaw aminin ng karamihan sa atin. Naghihintay ka, nag-iisip ka, paulit-ulit mong binabasa ang inyong mga lumang usapan. Tinitingnan mo ang kanyang profile. Sinisigurado mo na online ka sa oras na siya ay online din, para lang may dahilan kang makipag-usap sa kanya. Gusto mong maramdaman niya na mahalaga ka. Gusto mong mamiss ka niya. At ito ang ironiyang walang gustong marinig. Habang mas pinagsisikapan mong mapansin, mas nawawala ka sa kanyang isipan. Hindi ito malupit na katotohanan para saktan ka. Ito ay katotohanan para palayain ka. Kasi ang mga taong tunay na minimis, ang mga taong hindi makalimutan ng isip at puso ng iba, hindi sila yung mga naghahanap ng atensyon. Hindi sila yung mga nag-aabang ng reply. Hindi sila yung mga desperado na laging nandoon. Sila yung mga natutunan kung paano maging buo ng mag-isa. At ngayon, sa loob ng script na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-hindi nasasalitang leksyon ng Stoic philosophy. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa pag-iwas o paggamit ng mga tricks para manipulahin ang damdamin ng iba. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong sarili sa isang antas na, kapag lumayo ka, ang kawalan mo ay maramdaman ng buong silid. Ito ang leksyon na alam ni Marcus Aurelius, na itinuturo ni Epictetus, na isinulat ni Seneca sa kanyang mga liham, at ito ang magiging sandata mo. Hindi para makuha ang isang tao kundi para maging uri ng tao na hindi kayang kalimutan ng iba. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kung magiging tapat tayo sa isa't isa, kailangan nating kilalanin ang isang bagay muna. Karamihan sa atin ay hindi na-miss ng tunay. Hindi yung klase ng miss na mababaw. Hindi yung miss na resulta ng kawalan ng ibang pagpipilian o ng pagkainip ng isang tao sa isang masamang araw. Ang tinutukoy ko ay yung uri ng miss na lumalabas kahit walang dahilan, yung biglang naiisip ka niya habang nakaupo siya sa kwarto niya ng tahimik. Yung naalala niya ang iyong boses kahit matagal ka nang hindi nagkausap. Yung pakiramdam niya na may kakulangan kahit puno na ang kanyang buhay. Yun ang uri ng miss na nagmumula sa tunay na koneksyon. At ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi nagmumula sa pagpapadama na lagi kang available. Hindi ito nagmumula sa dami ng iyong mga mensahe. Hindi ito nagmumula sa husay mo sa pakikipag-usap o sa ganda ng iyong salita. Tuwing nagtatama ang inyong mga mata, nagmumula ito sa kung sino ka bilang tao. At ito ang problema ng karamihan sa atin. Mas inuuna natin ang paraan ng ating pakikisalamuha kaysa sa pagpapaunlad ng ating sarili. Mas pinag-iisipan natin ang paano siya makukuha kaysa sa sino ba talaga ako? Makinig tayo sa isang kwento. May isang lalaki. Tawagan natin siya si Andres. Si Andres ay isang matinong tao, nagtatrabaho, magalang, mapagmalasakit. Pero nang lumayo ang babae na mahal niya, nagsimula siyang gumawa ng mga bagay na para sa kanya ay para ipakita ang pagmamahal. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng mensahe. Tinatanong niya kung okay lang ang babae. Naghahanap siya ng mga dahilan para makipag-usap. Kapag hindi sumasagot ang babae, nagpapadala pa siya ng isa pang mensahe para i-check-in. Sa isip ni Andres, pinapakita niya ang kanyang pagmamalasakit. Sa mata ng babae, nakikita niya ang isang taong walang ibang buhay kundi siya. At alam ng babae, kahit hindi niya ito sinasadyang isipin, na ang isang taong ganito ay hindi siya mapagkakatiwalaan sa panahon ng tunay na pagsubok. Kasi kung ganito na ang ugali niya ngayon, kapag nawalan ng direksyon at seguridad ang kanilang relasyon, mas lalong masisira siya. Hindi malupit ang babae. Totoong nakita niya ang katotohanan. Si Andres ay nawalan ng kanyang sarili. At ito ang pinakamalalim na problema na tinutuklasan ng Stoic philosophy pagdating sa pakikipagrelasyon. Ang karamihan sa atin ay hindi alam kung sino tayo nang wala ang taong mahal natin. At dahil hindi natin alam, naghahanap tayo ng patunay ng ating halaga sa pamamagitan ng kanilang atensyon. Naghahanap tayo ng kumpirmasyon na tayo ay mahalaga, na tayo ay minamahal, na hindi tayo iiwan. At ito mismo, ang ganitong pangangailangan, ang nagpapahina sa ating presensya sa mata ng iba. Gusto ko munang pag-usapan ang sakit ng sitwasyong ito ng maayos. Hindi para lalo kang malungkot, kundi para maunawaan natin ang ugat ng problema. May narinig kang ganitong sitwasyon minsan, o marahil ito mismo ang iyong karanasan. Nagmahal ka. Nagbigay ka ng lahat, buong puso,
buong oras, buong isip. At sa tingin mo, ito ang tamang landas. Dahil sabi ng lahat, ang pag-ibig ay pagbibigay. Ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Ang pag-ibig ay paglalagay ng iba bago ang iyong sarili. Pero ang nangyari, hindi ka napahalagahan. O mas masakit, ginawa kang pangalawa. O mas masakit pa, iniwan ka. At ngayon nandito ka nagtatanong sa iyong sarili. Bakit? Binigyan ko siya ng lahat, ano pa ang kulang? Gusto ko ring marinig mo ito ngayon. Ang sakit na ito ay tunay. Hindi mo ito kailangang ibaon. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Ang masaktan ay bahagi ng pagiging tao at walang pilosopiya sa mundo ang aalisin ang iyong kakayahang masaktan. Pero, at ito ang mahalagang pero, ang sakit ay hindi katibayan na ginawa mo ang tamang bagay. Madalas ang pinakamasidhing pagmamahal ay nagmumula sa pinakawalang pagpapahalaga sa sarili. At ito ang parang bilog na hindi matatapos. Mahal mo siya ng sobra, kaya binibigyan mo siya ng lahat ng iyong oras at atensyon. Dahil binibigyan mo siya ng lahat, hindi na siya naghahanap ng iba pa mula sa iyo. Dahil wala nang bago, wala nang misteryo, wala nang espasyo para maibayo. Dahil wala nang espasyo, nagsisimula siyang malayo. Dahil nagsisimula siyang malayo, mas nagsisikap ka pang ibigay ang lahat. At ang bilog ay naulit. Si Seneca, isa sa pinakamakapangyarihang stoic na manunulat, ay nagsulat minsan ng ganito. Ang taong nag-aalok ng kanyang sarili sa lahat ay hindi nagmamay-ari ng kanyang sarili. Isipin mo ito ng mabuti. Ang taong nag-aalok ng kanyang sarili sa lahat, ng kanyang oras, ng kanyang atensyon, ng kanyang emosyon, ng kanyang presensya, ng walang pagpipili, ng walang hangganan, ng walang dignidad, ay nawala na ang pagmamay-ari sa kanyang sarili. At ang isang taong wala ng pagmamay-ari sa kanyang sarili, paano siya magiging mahahalagang mawala? Paano siya mamimiss ng tunay? Dito papasok ang isa sa pinakahindi maintindihang batas ng koneksyon. Ang mga taong tunay na nagiging malungkot kapag nawala ang iba ay yung mga tao na nagdulot ng espasyo. Espasyo para maramdaman ang kanilang presensya. Espasyo para mahalaga ang kanilang paglabas at pagpasok. Espasyo para magumapaw ang kanilang natatanging halaga. Hindi mo mamimiss ang tubig kapag nalulunod ka rito. Mamimiss mo ang tubig kapag nauuhaw ka. At ang tanong ngayon ay ito. Nalulunod ba siya sa iyong presensya? O pinapanatili mo ang sarili mo ng may dignidad at direksyon na kapag hindi ka nandoon, nararamdaman niya ang espasyong iyon? Ito ang pangunahing tensyon ng lahat ng nagnanais na mapahalagahan. Gusto nating maging importante, pero ang paraan ng ating pagiging importante ay madalas ang kabaligtaran ng ating ginagawa. At ngayon pag-usapan natin ang mga aral na binibigay ng Stoic philosophy. Hindi bilang mga tricks o tactics, kundi bilang paraan ng pamumuhay na magbabago sa iyong esensya, sapagkat ang layunin dito ay hindi makuha ang atensyon ng isang tao sa pamamagitan ng palabas. Ang layunin ay maging isang tao na ang kawalan niya ay tunay na naramdaman, dahil ang kanyang presensya ay tunay na espesyal. Una, ang sining ng pagbabalik sa iyong sarili, ang tinatawag ni Epictetus na hegemonikon. Si Epictetus ay isang dating alipin. Ipinanganak siya sa kadena, sa kawalan ng kalayaan, sa mundo na walang ginagawa kundi pilitin siya na magpasakop sa iba. At sa kabila ng lahat ng iyon, naging isa siya sa pinakamalaya na tao sa kasaysayan. Paano? Natutunan niya ang pinaka-fundamental na leksyon ng kalayaan. Ang tanging bagay na talagang sa iyo ay ang iyong isipan, ang iyong mga desisyon, at ang iyong tugon sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Tinatawag niya ito bilang hegemonikon, ang gumaganang kakayahan ng isip. Ang nasa loob mo na hindi maaring kunin ng kahit sino. At kung paano ito nagkukonekta sa paksa natin ngayon, ang karamihan sa atin ay nagtiwala ng ating kaligayahan at ating pagpapahalaga sa sarili sa mga bagay na nasa labas natin. Sa atensyon ng iba, sa mga reply, sa kung paano sila tumingin sa atin, sa kanilang pag-aproba, at dahil nakalagay ang ating kaligayahan sa labas natin, ito ay laging nasa panganib, laging nanginginig, laging nangangailangan ng patunay. Ang unang hakbang sa pagiging isang tao na mamimiss ng tunay ay ito. Ibalik mo ang sentro ng iyong mundo sa iyong sarili. Hindi ibig sabihin ito na maging makasarili. Hindi ibig sabihin ito na huwag nang magmalasakit. Ibig sabihin nito ay ito.
Ang iyong kaligayahan, ang iyong direksyon, ang iyong dignidad, hindi ito dapat nakasalalay sa kung tumugon ba siya o hindi. Kapag nagawa mo ito, kapag tunay na nagawa mo ito, may mangyayaring kakaiba. Ang iyong presensya ay magbabago. May lalim sa iyong mga salita. May katahimikan sa iyong kumpiyansa. May kaibahan sa iyong paggalaw. At ang nararamdaman ng mga tao, kahit hindi nila alam kung bakit nararamdaman nila ito, nararamdaman nila na ikaw ay isang taong may sariling mundo, na hindi ka lalabas ng iyong orbit para humihingi ng kumpirmasyon. And ito is where umano ang nagpapahaligwar sa iyong presensya. Ikalawa, ang disiplinang tinatawag ni Marcus Aurelius na pagkilos ng walang pangangailangan sa resulta. Sa kanyang mga pagninilay, ang personal na journal ni Marcus Aurelius na hindi naman talaga sinadyang ilathala, may isang kaisipan na paulit-ulit niyang binabalik. Gawin ang tamang bagay. Pagkatapos ay hayaan ito, sa wikang mas simple, kumilos ng dahil ito ang tamang gawin, hindi dahil inaasahan mo ang isang partikular na tugon mula sa iba. Ito ang isang bagay na hindi lubos na naiintindihan ng karamihan pagdating sa pakikipagrelasyon. Kapag nagpadala ka ng mensahe, bakit mo ipinadala ito? Dahil gusto mong makipag-usap o dahil gusto mong malaman kung tutugon siya at kung gaano kabilis? Kapag gumawa ka ng mabuti para sa iba, para ba talaga ito sa kanya? O gusto mo siyang maramdaman na may utang siya sa iyo? May pagkakaiba, napakalaking pagkakaiba, sa pagitan ng isang tao na gumagawa ng bagay dahil sa kanilang sariling pagpapahalaga at isang tao na gumagawa ng bagay dahil umaasa siya ng isang resulta. Ang una ay may dignidad, ang ikalawa ay may kondisyon, at ang mga tao, kahit hindi nila sinasadyang pansinin, ay nararamdaman ang pagkakaibang ito kapag ikaw ay isang taong kumikilos mula sa isang lugar ng kalayaan, na handa kang magbigay ng walang kondisyon, ngunit handa ka ring lumayo ng walang galit kapag hindi ito pinahahalagahan. Lumilikha ka ng isang uri ng presensya na bihira at kahanga-hanga. Hindi ka mukhang desperado. Hindi ka mukhang walang ibang pagpipilian. Mukhang may dignidad ka. May sariling buhay. May sariling direksyon. At ang ganitong uri ng lalaki o tao ay hindi madaling kalimutan. Ikatlo, ang leksyon ng katahimikan. Ang agwat ay puno ng katotohanan. Pag-usapan natin ang isang bagay na natatakutan ang karamihan sa atin, ang tahimik. Hindi ang masamang tahimik, hindi ang cold shoulder, hindi ang passive-aggressive na pag-iwas. Ang tinutukoy ko ay ang natural, malusog na espasyo sa pagitan ng dalawang tao, ang espasyong nagbibigay daan sa parehong partido na maramdaman ang kanilang sariling buhay. Sa Stoic philosophy may konseptong tinatawag nilang preferred indifference, mga bagay na maayos kung mayroon, pero hindi negatibo kung wala. At ang atensyon ng isang tao, sa ilang paraan, ay nahuhulog sa kategoryang ito. Maayos kung meron. Pero hindi kailangang sirain ang iyong kapayapaan kung wala. Kapag natutunan mo ito, kapag tunay mong natutunan ito sa buto at dugo hindi lang sa isip, isang bagay na kakaibang mangyayari. Hindi ka na maghahanap ng dahilan para makipag-usap. Makikipag-usap ka kapag may dahilan, at tahimik ka kung wala. At sa katahimikang ito, ang iyong mga salita ay magiging mas mabigat. Ang bawat usapan ay magiging mas makabuluhan. Ang bawat sandali ng inyong pagsasama ay magiging mas espesyal. Dahil hindi ito basta-basta. Isipin mo ang dalawang uri ng tao. Yung una, lagi siyang nagpapadala ng mensahe. Laging may kwentong ibabahagi, laging may itatanong, laging may sasabihin. Sa loob ng isang araw, 10 mensahe. Sa loob ng isang linggo, mahigit 50. Ang kanyang presensya ay tulad ng musika na hindi tumitigil. Sa simula ay masaya, pero sa paglipas ng oras, nagiging ingay. Yung ikalawa, kaunti ang kanyang mga salita, pero bawat salita ay may bigat. Hindi siya nagpapadala ng mensahe dahil lang may time siya. Nagpapadala siya dahil may nais siyang ibahagi, isang totoong bagay, isang natatanging pananaw, isang sandali na naisip niya ang iba. At kapag tahimik siya, ang katahimikan niya ay may dignidad. May buhay siya na patuloy. May direksyon. May sariling mundo. Sino ang mas namimiss? Nalalaman mo na ang sagot. Ika-4. Ang Stoic na konsepto ng amor fati, pagmamahal sa iyong sariling kwento. Si Friedrich Nietzsche, na malalim na naimpluwensyahan ng Stoic na pag-iisip, ay nagbigay ng isa sa mga pinakamagandang konsepto sa pilosopiya.
Amor fati, pagmamahal sa kapalaran. Ngunit sa konteksto ng paksa natin, nais ko itong isabuhay sa mas praktikal na antas. May mga tao sa ating buhay na naaraman nating mahalaga lang nila tayo kapag wala na tayo. Nakaranas ka na ba nito? Matagal kang nandyan. Paulit-ulit kang nagbigay. At hindi ka pinahalagahan. Pero pagdating ng araw na lumayo ka, o nawala ka sa kanilang buhay, biglang nagsimulang hanapin ka. At ang tanong ng karamihan sa atin doon, bakit? Ano ang nagbago? Ang sagot ay simple at masakit ng sabay. Nagbago ang iyong halaga sa kanilang mata. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil natuklasan nila ang kawalan mo. Ang amor fati ay nagtuturo sa atin na yakapin ang lahat ng ito. Kasama na ang paghihirap, ang pagkabigo sa relasyon, ang mga sandali ng pakiramdam na hindi tayo sapat. Dahil lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagbabago. Lahat ng ito ay nagbibigay hugis sa uri ng taong magiging ka at ang taong tinanggap ang kanyang kwento, ang mga sugat, ang mga pagkabigo, ang mga natutunan, at patuloy na lumago mula rito. Ito ang uri ng tao na may lalim, may kaibahan, may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi mo madaling ipaliwanag pero nararamdaman mo agad. At ang ganitong uri ng tao, hindi siya madaling kalimutan. Ikalima, ang pagbuo ng sariling mundo, ang logos ng iyong buhay. Sa Stoic philosophy, ang logos ay ang fundamental na prinsipyo ng kaayusan sa universo, ang dahilan sa likod ng lahat ng bagay. At sa konteksto ng ating buhay, ito ay ang ating layunin, ang ating direksyon, ang katwiran ng ating pag-iral. Ang mga taong tunay na namimiss, hindi sila mga taong walang ibang ginagawa, kundi mag-isip ng ibang tao. Sila ay mga taong may sariling logos, may sariling misyon, may sariling pangarap, may sariling mundo, na patuloy na ginagawa nilang mas maganda. Isipin mo ito. Sino ang mas namimiss? Ang taong lagi mong naabot sa telepono, laging available, laging naghihintay. O ang taong alam mong abala sa isang bagay na mahalaga sa kanya, na may mga layunin na aktibong hinahabol, na kapag nagkita kayo ay may bagong kwento, bagong karunungan, bagong karanasan na ibabahagi? Ang sagot ay malinaw. Kaya ito ang isa sa pinaka-praktikal na bagay na maaari mong gawin ngayon. Buuin mo ang iyong sariling mundo, hindi para palabas, hindi para mapahalagahan ng iba. Para sa iyo, ano ang gusto mong matutunan? Ano ang gusto mong maabot? Ano ang uri ng tao na nais mong maging sa loob ng 1 taon, 5 taon, 10 taon? Ito ang mga tanong na dapat sumagot sa iyong mga araw. Hindi, nag-type na ba siya ng reply? At kapag nagsimula kang mamuhay para sa iyong sariling paglinang, may magiging kaibahan sa iyong tawad. May magiging lalim sa iyong usapan. May magiging lakas sa iyong paggalaw. Ang mga taong may misyon ay mahirap kalimutan. Ika-6, ang disiplina ng premeditatio malorum, pagiging handa at pagiging malaya. Isa sa mga pinakamakapangyarihang practice ng Stoic philosophy ay ang premeditatio malorum. Ang pag-iisip ng maaga sa pinakamasamang maaaring mangyari, hindi para matakot kundi para maging handa at malaya. Sa konteksto ng paksa natin, ito ay ganito ang hitsura. Huwag kang mamuhay ng parang ang buong kaligayahan mo ay nakasalalay sa isang tao. Dahil kapag nangyari iyon, kapag ang iyong buong mundo ay nakasentro sa isang tao, ang taong iyon ay nararamdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad sa iyong kaligayahan. At ang bigat na iyon ay nakakainis at nakakatakot, hindi nakakaengganyo. Walang tao ang gustong maging buong mundo ng iba. Gustong maging mahalagang bahagi o gustong maging espesyal o pero buong mundo? Iyon ay pasan na hindi kayang buhatin ng kahit sino. Kapag naisagawa mo ang premeditatio malorum sa iyong buhay, kapag tinanggap mo na posibleng lumayo siya, posibleng magbago ang mga bagay, posibleng hindi magtapos ang lahat sa paraang gusto mo, may mangyayaring kakaiba. Ang iyong hawak sa kanya ay magiging mas magaan. Ang iyong presensya ay magiging mas malaya. At ang kalayaang ito, ang pagtanggap na hindi mo kailangang kontrolin ang resulta, ay isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian na maaaring makita sa isang tao. Hindi ka mukhang desperado, mukhang malaya ka, at ang mga taong malaya, sila ang namimiss, hindi yung mga nakakapit. Ika-7, ang kahuli-hulihang leksyon, pagmamahal na may dignidad. Heto ang pinakapuso ng lahat ng sinabi natin.
Ang pagiging isang taong tunay na namimiss ay hindi isang taktika o estratehiya. Ito ay bunga ng isang uri ng pamumuhay. Si Marcus Aurelius ay naghari sa isang imperyo na puno ng digmaan, kapangyarihan at tukso. Napapalibutan siya ng mga taong handang sumunod sa kanya sa lahat. Hindi dahil siya ay tunay na kagalang-galang, kundi dahil siya ang may kapangyarihan. At alam niya yon. Kaya naman sa kanyang journal, paulit-ulit niyang pinagalitan ang kanyang sarili. Huwag mong sayangin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pag-iisip tungkol sa iba kung ano ang iniisip nila sa iyo. Isipin mo ang lalim ng ganitong salita. Isang emperador, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng kanyang panahon, ay kailangang patuloy na ipaalala sa kanyang sarili na huwag magtanong kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya dahil kahit si Marcus Aurelius ay nadidinig ang tukso ng paghahanap ng kumpirmasyon ng pagnanais na mapahalagahan. Ito ay likas sa ating lahat. Hindi ito kahihiyan. Ito ay katotohanan ng pagiging tao. Pero ang Stoic na landas ay nagtatanong ng isang mas mataas na katanungan. Imbes na tanungin kung paano ako mamimiss, tanungin mo ang sarili mo ng sino ako. Dahil ang tunay na sagot sa iyong tanong ay nandoon. Ang lalaki o tao na tunay na namimiss ay hindi iniisip kung paano siya mamimiss. Siya ay abala sa pagiging isang tao na may lalim, may dignidad, may sariling mundo. At kapag lumayo siya, kahit sandali lamang, ang lahat ng katangiang iyon ay nararamdaman ng kawalan. Nakarating ka rito. At gusto ko munang kilalanin yon. Hindi lahat ng nagsisimula ng ganitong uri ng nilalaman ay napapabasa hanggang katapusan. Pero ikaw ay nandito. At iyan ay nagpapakita ng isang bagay. Na mayroon kang pagnanais na umunlad, na handa kang harapin ang mga katotohanang hindi palaging masaya marinig, na seryoso kang naghahanap ng isang mas mataas na landas. Yun ay isang stoic na ugali mismo. Pero heto ang totoo, ang kaalaman ay hindi nagbabago ng buhay. Ang aksyon ang nagbabago ng buhay. Kaya naman nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay lamang na gagawin mo simula ngayon. Huwag nang hanapin ang kumpirmasyon ng iyong halaga sa labas mo, hindi sa kanyang mga reply. Hindi sa kung gaano kabilis niyang tinugon, hindi sa kung nag-post siya ng bagay na maaring para sa iyo o hindi. Sa susunod na magising ka, bago mo pa man tingnan ang iyong telepono, bago mo pa man buksan ang anumang social media, tanungin mo ang iyong sarili ng isang bagay. Sino ang gusto kong maging ngayon? Hindi ano ang gagawin ko para mapansin niya. Hindi tatawagan ko ba siya o hindi, kundi sino ang gusto kong maging ngayon. At ang sagot sa tanong na iyon, at ang pagkilos na magmumula sa sagot na iyon, ito ang simula ng pagiging isang taong hindi kayang kalimutan ng iba. Si Marcus Aurelius ay nagsulat ng kanyang mga pagninilay, hindi para sa ibang tao, para sa sarili niya, bilang paalala, bilang gabay, bilang patuloy na pagsisiyasat sa kanyang sariling karakter. Maaari kang gumawa ng ganun din. Hindi kailangang journal, hindi kailangang mahabang pagninilay. Isang tanong lamang sa umaga, isang sagot, isang hakbang, at sa paglipas ng mga araw, ng mga linggo, ng mga buwan, makikita mo ang isang bagay. Hindi ka na magiging pareho. May magiging kaibahan sa iyong pagtayo. May magiging lalim sa iyong tingin. May magiging katahimikan sa iyong kumpiyansa na hindi mo mahahawakan pero nararamdaman ng lahat ng iyong nakakasalamuha. At saka mo malalaman, hindi lang niya ikaw mamimiss. Mamimiss ka ng lahat ng nakaranas ng iyong presensya. Kung may natutunan ka sa video na ito, kung may bagay dito na humipo sa iyo, ibahagi mo ito sa isang tao na sa tingin mo ay kailangan itong marinig. Hindi dahil para sa magyabang, kundi dahil may taong mahalaga sa buhay mo na maaaring kailangan ng eksaktong mga salitang ito ngayon. At kung bago ka pa sa channel na ito, at gusto mong maging bahagi ng isang komunidad na sineseryoso ang stoic na pamumuhay, hindi lang bilang filosofiya, kundi bilang paraan ng pag-iral, mag-subscribe ka at i-on ang notification bell para sa mas marami pang stoic videos na makakatulong sa buhay mo. May darating pa kaming mas maraming nilalaman na katulad nito. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Tandaan mo kapatid, ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto ay hindi laging ang pinakamaingay. Madalas siya ang tahimik dahil alam niya kung sino siya at hindi na niya kailangang patunayan pa ito.